para may managot, sabi mo nga, accountability, dahil kahit na laging alaki ng budget allocation for flood control projects, pero yearly ang observation, palala ng palala yung ating nararanasang baha. Well, palala ng palala dahil na rin sa climate change. Kaya ang kailangan natin isang climate-adapted, climate-resilient na budget. Halimbawa, ang barangay road may specific na kapal. Ang municipal road may specific na kapal, yung semento ng kalye. Ganon din ang isang national road. Dapat marahil sa mga flood control projects, meron ding specific na kapal yan, depende sa lugar. Hindi pwedeng one size fits all na. Hindi po pwede na porkit ganyan ang ginagawa natin noon, ganyan pa rin ngayon. Dahil nga sa pagbabago ng panahon, dahil nga sa climate change, kailangan mag-adapt at magbago din tayo. Sa pagkakaalam ko, yung design ng mga flood control projects, river control, seawall, ay pareho pa rin tulad ng mga nagdaang dekada. Dapat ibahin na yan, i-update na yan, at dapat, depende sa lugar, iba-iba na rin ang design patungkol sa taas at sa kapal at kung may bakal nga ba o wala. So, dun sa ating kinakailangang climate change adaptation, ito'y nangangailangan din ng yearly karagdagang budget allocation, sir? Not necessarily karagdagang budget, pero kailangan mo lamang i-realign sa tamang paggastos, tamang programa, ika nga. Mas pipiliin ko na may flood control, may river control, may seawall, na tatagal ng 10, 20, 30, 40 taon, kesa naman yung parehong amount, mas mahaba nga, magigiba naman agad isang bagyo lang. So one thing is for sure, sa budget deliberation sa plenary, pagpapaliwanagin niyo po yung mga concerned government agencies about the flood control. Sa pamamagitan ng mga senador na siyang tatayo na bilang author, bilang sponsor ng mga budget na yon. Maliban na lang kung isuspende namin ang rules at hayaan namin na magsalita at sumagot diretso yung kalihim ng partikular na departamento. So DPWH, sir, ang may malaking explanation. Principally DPWH, yes. Pangalawa, marahil ay magiging DENR. Ano nga ba ang projection nila? Ano nga ba kailangan baguhin? Gayon din ang Climate Change Commission. Ano nga ba mga kailangan pagbabago at update na kailangan gawin kaugnay ng infrastructure design natin sa ating bansa? Pagdating, sir, sa pagbibigay ng weather update, weather bulletin, may nakikita ka bang pagkukulang or sapat yung ginagawa ng Pag-asa na advisory? Actually, maliban sa Pag-asa, may app na sa telepono na kung hindi pa kinukuha yan ng mga LGU, ewan ko na sa kanila. Kompleto ng iba't ibang app sa telepono na ginawa namin noon sa aming lalawigan na very up-to-date, kabilang na ang Pag-asa. Kasama nga yung data galing sa Japan, weather forecasting nila. Kasama na rin ngayon sa Florida. Lahat yun accessible naman na sa atin sa pamamagitan ng internet. Wala nang dahilan, dagdag sa Pag-asa, na hindi pa malaman kung ano yung eksaktong lokasyon, lakas, at kailangan paghahanda natin gawin kaugnay sa anumang bagyong paparating. Pero yung iba nagsasabi, dapat daw ba every hour yung advisory kapag andyan na yung bagyo? Para magbigyan ng guide yung LGUs, yung publiko. Ulitin ko matatanda na tayo. Mga LGU, alam na dapat yan. Ika nga, kailangan pa bang i-memorize ng LGU yan? Hindi na dapat siguro. Hindi na responsibilidad at hindi natin pa rin sisihin ng Pag-asa na dapat early bigyan ng update yung mga LGU. Trabaho ng LGU, alamin by the hour, on the hour, every 10 minutes kung kamusta na nga ba yung kalagayan ng panahon. Hindi para sa Pag-asang obligahin yung mga LGU na gawin yan. Sa parte naman ng ating mga kababayan, again, through social media, sapat na ang availability ng impormasyon para mapagbigay alam sa kanila yung tunay na estado ng lagay ng panahon. At wala silang dahilan, maliban na lang kung hindi sila interesado, na hindi mapakinggan at malaman yan. Pero daw dapat mas detalyado yung ganing volume ng tubig na hatid ng bagyo, and at the same time, parang gawing mas nauunawaan ng publiko yung mga terms na ginagamit ng bagyo. Isang bagay yan. Sa pagkakaalam ko, dahil nakita ko to nung ako yung nag-gobernador, hindi kayang alamin bago pa man kung ano yung volume ng tubig na ibubuhos ng isang bagyo. Yung panukat niyan, to simplify it, parang balde lang naman yun sa isang lugar na sinusukat gaano kadami yung ulan, yung rainfall, ilang millimeter for every hour, for every 30 minutes. In real time, doon pa lang malalaman kung gaano kabigat yung volume ng tubig. At saka tandaan natin, kaya tinawag na weather forecasting yan. Hindi yan tinawag na weather predicting. Forecast pa rin ito. Estima lamang ito. At yung aktual na impormasyon malalaman kapag nandun na tayo
sa kalagitnaan mismo ng bagyo. So para sa iyo, efficient naman, sir, yung pag-asa. I think Pag-asa is doing a good job. There's no reason to bash them or to blame them for this. At the end of the day, sufficient information is available whether through Pag-asa or other weather forecasting apps na para malaman ng ating mga kababayan at LGU ano nga ba ang kailangang paghahanda na gawin nila. Okay, let's move. Okay, RG. Okay, sige. Wala bang iba? Sige na nga. Sir, first question. Marami kasing nakapunan doon sa kahapon na marami daw inamin yung dating Pangulong Duterte sa interview. Ano sa tingin niyo yung mga inamin niya na which is very significant? Hinihimay na yan sa ngayon marahil ng iba't ibang sektor. Ang malaking pinagkaiba kasi, kung mapapansin nyo, karamihan naman ng sinabi niya kahapon, sinasabi din naman niya nung siya'y Pangulo pa. No, parang wala namang bago, di ba? Ang pagkakaiba lang, nung sinasabi niya nung presidente man siya o pagkatapos siya maging presidente o bago siya naging presidente nung siya'y mayor, ito'y sinabi sa isang talumpati, sa isang interview. Ang pinakaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath, pinanumpaan. At sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Yun yung malaking pagkakaiba. Ngayon, madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yun, nag-joke lang yun. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya kahapon. At hayaan natin yung mga abogadong timbangin yan, i-analyze yan. Dahil ang kagandahan ng transcript, hindi malalagay sa transcript yung ngiti o yung kung nagbibiro lang o hindi. Pag binasa mo ang transcript ng isang sinumpaang salaysay, walang emosyon yon, walang puso yon, talagang kung ano lamang ang nilalaman sa sinabi. At doon mo marahil mas matitimbang, mas ma-appreciate ano nga ba at gaano nga ba kabigat yung kanyang mga inamin kahapon. Hinihintay ko yun dahil ang transcript lalabas mamayang hapon pa lang. Doon sa narinig nyo, as a lawyer, ano yung pwedeng gamitin against? Ayokong pangunahan yan dahil hindi namin trabahong gawin yan. Hayaan natin ang komite o sino mang nagnanais magsampa ng kaso. Ayokong pangunahan ng anumang opinion kaugnay niyan dahil bilang abogado man ako, bilang tagapangulo ng Senado, ayokong i-prejudge ang bagay na yan. Nais namin magsilbi bilang bihikulo para ito ay may lahat sa publiko dahil kung makikita nyo, dito siya sa Senado pinili na mag-appear. Dito niya sa Senado piniling sumumpa at magsalita. Gusto kong panatiling bukasyon sa kanya o kanino man at ayokong maghusga laban o pabor man sa kanya o sino man na nagnanais magsalita sa Senado. Kaya kung mamarapati nyo, hindi ko sasagutin na papasukan muna yan. Bagaman ako isang abogado. So yung admission, Why do you think he made those admissions under knowing that he is also a lawyer and he could get into trouble? We think differently. I think he is proud of the things he did and said. Nakita niyo naman siguro din kahapon yun. Hindi niya ikinakahiya yung kanyang ginawa at mga sinabi. Maliwanag yun sa kanyang statement kahapon. Ang problema lamang, ang kauna-unahang probisyon sa Bill of Rights nakalagay sa Article 3, Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun ang kauna-unahang karapatan na nilagay sa ating saligang batas na pinag-aralan ng lahat ng abogado. Kaugnay sa karapatang pantao na dapat galangin, hindi ng sinuman, ng pamahalaan at sinumang nakaupo sa pamahalaan. sir, yung admission ni dating presidente na meron siyang death squad composed of gangster na pumapatay daw talaga ng mga criminal. Hindi masyadong napasukan yung kahapon. Sabi niya kasi sa hiwalay ng pagdinig daw tungkol lang sa kanya mismo, hindi ba? Pero narinig ko rin yun at dapat siguro sa susunod na pagdinig kung kailan man yun sa pareho hiwalay ay matalakay pa yun. Dahil ulitin ko, tila hindi naman siya nagtatago at natatakot kaugnay sa pag-amin sa mga bagay na yan. Pero nasa kamay na ng mga otoridad kung sapat na ba yung pag-amin yun para sampahan siya ng kaso. Sir, sa tingin niyo po ba